Falcon, amoy nakaka-joyful! Falcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS! Falcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS! Falcon, amoy nakaka-joyful! Falcon, amoy nakaka-joyful! Falcon, amoy nakaka-joyful! May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. Like glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Falcon, amoy nakaka-joyful! Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga
balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. And take two. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, 8:11. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Apit, DZRH Damdaming Bayan. Ano? Napuyat ba kayo mga kuyang mga ating sa pagsubaybay sa nangyari sa Senado kagabi? Talaga na mga grabe, ano ha? Abay, sabi na ilan nating kaibigan Lakay, what is happening to our country? Yun na nga ha? Ano ba talaga kuya? Ayan tinangka nga bang arestuhin si Senator Bato de la Rosa kagabi sa Senado? O tinangkang itakas o tumakas ang Senator Bato? Ayan. Kasi may mga nagsasabi po mahibigan na naku, parang baka diversionary tactic lang yan para itakas si Bato. Ayan. Dahil siya ay aarestuhin. Ayan. Nagkaputukan pero ang nagpapaputok mga member naman ng Sergeant at Arms ng Senado o SAA. Ayan. So, ano ba talaga ang nangyari, kuya? Ayan, bakit chill-chilla ang mga senador? Di ba pagka nagkakaputukan, dapat parang si Donald Trump, di ba? Sample lang, yung mga pagkagulong ganyan, yung tendency niya run for your life, sabi nga ni Senator Bato, di ba? Tago ka na, tumakbo ka na. Pero bakit na ibang mga senador nagse-selfie pa? So, mga bigan, nakakatuwa. Pero ano nga ba ang nangyari, Mr. President? Ayan, anya po ti report na kang kaidi rabe Ayan, anya ti naaramid nga agpaypay sa apo. Ayan, tinangkabang arestuin si Bato? May pumasok ba? Ayan. O gawa-gawa lang ba ito? Drama ba ito? Ayan. Para mako ng simpatya o itakas si Bato? Pakinggan po natin mga kuyang mga ating ha. Let's hear from the Commander-in-Chief, His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Apo Presidente, take it away. Is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang
nagka-enkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo. Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Ayan po mga kaibigan ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos. At meron pa siyang sinabi. Ilan ba yung clip natin kay Apo BBM? Isa lang ba, Het? Ayan. May sinabi pa siya na na wala namang order na ipaaresto si Senator Bato de la Rosa. Ayan. Kaya sabi, safe na si Bato. Ayan. Wala namang order mula sa Malacanang na arestuhin siya. Senator Sheriff Antonio Trillanes IV. So, yan po ang sabi ng Presidente kagabi sa mga sumubaybay po mga bigan sa pangyayari sa Senado. Ha? Ang tanong pa ngayon, dami nagtatanong, andun pa ba si Bato sa sa Senado ngayon? Baka wala na siya doon. Sabi ni Senate Secretary Ilustros, ayan, meron pa, ayan, sige nga, ayan, sandali lamang, Het, ha? Ano ba yung sinabi ni Presidente kagabi na siguro nung pagka narinig ni Senator Bato de la Rosa, ay, pwede na ako matulog ng mahimbing, ayan, take it away again, Mr. President. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yon na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. Yan, meron pang sinabi yung isa, yung hindi ipapaaresto si Bato. Ayan, alam ba tayong clip noon, Yuel, ha? Saan? Wala, yun ang kwan ha? Kaya sabi ni Sec. Dong Mendoza kanina sa 2x2, ayan, umalis daw siya, ando naman si Senator Bato. Ayan, baka sleeping beauty pa siya. Anyway, so yan po ang sabi ng Presidente. Ayan, ano daw po, wala namang order na ipaaresto si Senator Bato de la Rosa. Alamin nga natin kay latest sa Malacanang kung may instruction na nga ba ang Presidente na huwag arestuhin si Bato? Ayan, kahit meron siyang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayan, latest mula sa Malacanang. Daming bayan. Arrest number 14, ano ba ang may instruction ba ang Presidente na huwag arestuhin si Senator Bato de la Rosa? Ayan, di ko napahinggan ng buo yung kanyang mahaba ba yung statement niya kagabi? Ayan, nakatulugan ko na yata. RH14 live mula sa Malacanang. Ano pa talaga ang instruction ng Presidente bukod sa paiimbestigahan itong pangyayari sa Senado kahapon? Nasabi nga ni Ate Pia tsaka ni Senator Alan sa kanyang FB live kahapon parang reporte si Senate President Alan Peter Cayetano nagre-report ayan, the Senate is under attack. Anyway, take it away. Let Narciso mula sa Malacanang. Let? Laka, yung binabanggit mo ay yung sinabi ni Presidente dun sa kanyang video statement kagabi na walang instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Oo. Ang sabi niya, noong lumabas yung resolusyon ng Supreme Court, mga alas 4 ng hapon kahapon ay sinabihan niya, yung ang Supreme Court nga pala di pa nagpapalabas ng TRO. Ayan. Pinagko-comment ang iba't ibang agencies ng pamahalaan. Take it away. Proceed. Sabi ng Presidente ay sinabihan niya yung NBI na umalis na doon at nag-comply naman. Kaya nga binabanggit ni Presidente na nung kausap niya si Director Matibag kagabi nung nangyari yung putukan ay sinabi niya na walang NBI doon. So, yan. Pero may nahuli yatang isa na na sabi volunteer daw na NBI agent. Itong si pangalan nun. Tinyo ba yun? O anyway, basta may sinasabing isang nahuling agent ng NBI.
Malalaman siguro natin yan sa investigasyon na lakay. Mhm. At ngayong umaga nga ay nagpatawag ng pulong si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Malacanang. At ayon sa palasyo, pag-uusapan sa meeting ang nangyari sa Senado kagabi kung saan nagkaroon nga ng putukan. Walang binanggit kung sino-sino ang mga dadalo sa meeting, pero inaasahang kasama dyan ang PNP at NBI. At una na nga sinabi ni Pangulong Marcos na kapwa ay imbestigahan ng PNP at ng Senado yung insidente sa mataas na kapulungan. Aalamin anya kung sino ang gumawa ng gulo, nagkaengkwentro ba talaga o ito ba ay kasama sa mga planong destabilisasyon o nagsisimula ng gulo. Okay? Wow. O kaya drama. Ayan. O kasi, ayan, ay sabi ng DICT, si Secretary Henry Taguba kanina, ha? Sabi sa 2x2, may mga namumonitor sila na abay tipong nananawagan na ng people power dyan sa Senado. Oo, lakay. Actually, may mga video nga kagabi na doon din sa labas ng Senate compound. May mga napanood tayong video na sinasabi na, pasukin na, nagkakaputukan na naman na ganyan. So, siguro yan, kasama sa investigasyon yung mga ganyang pangyayari. Ayan, ano ba, imbitado ba ang Senate President Alan Peter Cayetano? Wala pang binanggit lakay, bagamat sinabi ni Presidente kagabi na nagkausap na sila ni Senate President Cayetano at nagkasundo nga sila na pakalmahin yung mga tao at aalamin yung ugat nitong nangyaring ito. Ay, alam mo, sari-saring mga reaksyon na ang Ay, narinig totoo natin yan, lakay. Kanya-kanyang teorya. Sabi niya atin ni Yuli Sevilla, sabi niya, naku, mukhang ito na ang shortest term na isang Senate President, Senate President. 3 days lang. Baka daw mako dito si Senate President Alan Peter Cayetano. Tipong ganun ba? Sari-sari opinion. So, anyway, abay nagkausap nga ba ang Pangulong Marcos at Senate President Cayetano kagabi, Ms. Let? Oo, lakay. Binanggit yan ni Presidente dun sa kanyang video. Sabi niya na nakausap ko si Senate President Alan Cayetano at nag-agree daw sila. Ayan, we agree that the thing to do is to tell our people all to come down and we will get to the bottom of this. So, malaman natin kung kasama si SP Cayetano dun sa meeting ngayong umaga. Yun, lakay. Basta yung meeting ni Presidente ay kagabi lang ito na desisyonan. Actually, yung schedule niya lakay ay mayroon siyang event sa Pampanga ngayong umaga dapat. Pero na-move mamayang hapon dahil nga dito sa kanyang meeting ngayong umaga. Kaugnay nung nangyari dito sa Oo naman, mas importante. Actually, dapat nga kagabi pa nagpatawag kanina madaling araw. Dapat ala Kuya James na, wala na sanang tulugan. Ayan. Pero baka may mga rin naman, baka may mga pakikipag-usap rin si Presidente kagabi. Kasi nung lumabas yung video, alas 10:30 na yata yung lakay. Pasado, tama. At binanggit niya doon na naka-monitor siya 2 oras at kalahati na doon sa nangyayari sa Senado. So, ayun, binanggit niya naman na nung nagkaroon, nung nagkakagulo sa Senado, tinawagan niya kaagad si DILG Secretary John D. Premuya, tinawagan niya si NBI Director Masibag. Ayan, nabutit nagsalita din ng Presidente kagabi kasi alam mo, kailangan niya magsalita na tayo. Siyempre, yung ating mga kababayan naguguluhan na. Ano sabi ng Presidente, ganyan. So, nag-statement naman si Presidente. So, at least malaking bagay yung ginawa ng Presidente. Nakalma ang taong bayan kasi akala gulo na. Ayan, may report pa nga na may mga namatay. Ayan, ganun ba? Oo nga, lakay. Wala naman pala. Dapat talagang ingat. Sana hindi na sinasabayan talaga ng disinformation, ng fake news, yung mga ganitong insidente. Ayan. So, at least sa ganitong emergency situation, crisis, narinig ang Presidente at nakakalma ang taong bayan. At syempre gusto rin talagang garantihan lakay ni Presidente na hindi gobyerno yung may kagagawan. Kaya nga ang sabi niya, alamin natin kung ano ang ugat nito, kung ito ba ay
kung nagkaroon ng enkwentro doon, kung bahagi ng destabilisasyon o kung may gustong magsimula ng gulo. So, yan, yung mga bagay na tingnan natin kung masasagot pagkatapos ng kanilang meeting ngayong umaga. At kung hindi gobyerno ang may kagawa niyan, abay, sino? Yun nga, Lakay. Bakit sa loob lang ang putukan? Ala naman mga lumusob, mga tipong ganun ba? Ayan, kung nagkabarilan bakit wala nasugatan, walang tinamaan? Ang daming putok. Oo, Lakay. At saka hindi biro yun nangyari. Nakita naman natin doon sa kuha ng ating mga kasamahan sa visa. Nandoon din kasi sila, Lakay. Siyempre yung mga pamilya nila nag-aalala doon sa nangyayari. Correct. Mamaya, malaman natin kasi si Raymond Dadpaas, wala rin tulugan nito Sila kay Raymond. Habang nagre-report kagabi, hihingal-hingal Kasama sa nakikitakbo doon kagabi. Ayan, okay, so abangan natin yan. At isa pa, abay, ang PNP naman, General Tates, ano ba yung inilalagay yung mga pulis dyan sa paligid ng Senado? Abay, di na nirespeto si former Senate President Tito Sen. Binato. Binato ng bottled water, pambihirang. Pagkatapos yung mga gumagawa ng gano'n, wala, pinanood lang ng mga pulis. Dapat yung mga ganyan gumagawa ng kalokohan sinasaway, hinuhuli yan. Dapat gano'n ba? O, Lakay, actually, the first place, hindi naman kailangan nagkakagulo kami doon sa labas. Pwede naman magpahayag na maayos lang, hindi kailangan manggulo. Ayan na. Okay nga Rod, sige, antabayan na natin. Anong oras yan meeting, Let? Alas 9 Lakay ngayong umaga, yung meeting ni Presidente. Ayan, okay. So, antabayan natin yan kung ano talaga ang nangyari. Ito ba'y may nagtangkang... Babalik ako mamaya dahil may abiso na baka humarap sa isang press conference si Presidente. Okay. Pagkatapos ng meeting, Lakay. Ayan. Baka... Di mas maganda kung humarap siya sa media mamaya para siya ay matanong. Ayan. Okay nga Rod. So, abangan natin yan. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, balik sa Lakay. Daming bayan. Maraming salamat, Let. Narciso mula sa Malacanang. Ano nga ba talaga? May nagtangkang pumasok at arestuin si Bato? O ito ba ay drama lamang? Itangkabang itakas si Senator Bato? O gumagawa ng senaryo para makakuha ng simpatya? Mga tipong ganun ba? Sandali lamang, Raymond Dadpaas. Mamaya nga, Raymond, ano ba talaga ang inside information? Ikaw mismo. Ayan, tatakbo-takbo rin kagabi sa Senado itong si Raymond Dadpaas. Ayan, alas 5 na yata nakauwi ito Alang, Oras, Chief Justice Alex Gismondo, ICJ, Ano ba sir? Ayan, maglalabas mo kayo ng TRO? Ayan. Temporary restraining order kasi 3 days siya. Ilang days ba yung binigay na Para mag-comment ang NBI, PNP, sino pa ba AFP, ayan. Dito sa petition ni Senator Bato de la Rosa na humihiling po mahabigyan ng TRO para huwag i-implement ang arrest warrant mula sa ICC na handang iserve ni Sheriff. Ayan, I shot the Sheriff Antonio Trillanes IV. Daming bayan. Oras, Justice Rodil. Justice Kagiwa. Mukhang nasa inyo ang bola, Oras, Justice Maidas Marquez. Alas 8:28. Ang oras na yan. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala. 'Di ba? 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 '
Fabcon, amoy nakaka-joyful. 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 Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. May gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po, dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito, and medyo malayo-layo na po kami, ginagamit ko po siya pang delivery. And then nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro sa nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at naipakita ko pa yun kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Kilig to the Bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito
sa Hoy, bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sister L. It's 8:39. Good morning, Lakay. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Isang magandang umaga po. Diyos marhay na aga sa mga kababayan ko sa Bicol, lalo na sa Albay. At sa Aleco, good morning. Sana may kuryente tayo. May balat ka ba sa puwet? Bakit? Pumunta ka lang ng Senado kahapon, nagkagulo na, ha? Oo nga lang kayo. Timing na timing. Pati yung ambush interview kay Senator Bato, nandun ako nun Lakay eh. Naki-video din ako. Kaso ang hirap pala Lakay pag maliit kang tao eh, no? Bakit? Hindi ko siya makuna. Nagzo-zoom in na lang ako ng cellphone ko. Camera na ng mga cameramen eh, alalaki na. Matatabunan ka talaga, ha? Pero ang dami nangyayari Lakay, sinabi mo, ha? Grabing magulo tayo. Ay, talaga ang gulo. Ayan, alam ba si Manang Aimee? Ayan, ay ba magpa-interview si Manang Aimee? Bakit? Hindi ba sigurado yung Sara Aimee tandem? At saka Lenny Rafi Tulfo tandem? Ha? Sandali lamang at talaga namang
pati yung dalawang senador. Ayan, sabi nung isang bubit natin dyan na senador, sana nagkasuntukan na lang. Sobra, yung pala winisya ng Lakay. Kasi siguro bored na siguro siya. Sana nagkasuntukan na lang. Ang gulo-gulo namin dito. Ayan, magulo nga kayo. Ayan, Senator, ayan, ba't kayo ganyan? Ang tatandaan nyo na. Daming bayan. Ay, nako, buhay. Ayan. Sandali lamang. Nako, ano naman ito, Mr. President? Abay, ano naman itong inapot yung Undersecretary ng DILG? Aba, oo, kilalang kilala yan na kaya. Dating Iloilo Mayor Jed Mabilog. Ayan, di ba ito yung nasa narcolis ni dating Pangulong Digong? The order is dead or alive. Dong, nakabalik na nga. Ayan, Undersecretary ng DILG, bagong appoint ng Pangulong Bonget, ha? Nag-text kahapon yung isang buwit natin sa Iloilo. Ayan. Sabi lang, totoo bang inappoint ng Pangulong Marcos si Mabilog na Undersecretary? Sabi ko, kare-report lang nung reporter namin silat sa Malacanang. Sabi niya, naku, sabi nga, drugs pa more. Daming bayan. Na-absuelto naman yata. Hindi absuelto, binigyan ng clemency yata ng presidente. Iba siya yung pumunta ng Senado dati, Lakay. Iba yung absuelto tsaka binigyan ng clemency. Ayan. Pagka binigyan ng clemency, may kasalanan. Iba pag binigyan ng clemency, walang kasalanan, di ba? Iba yung, parang katulad yan nung kay Mary Jane Veloso, di ba, Lakay? Pero sabi nung mga kausap ko kagabi, sabi, hindi, kasi nag-testify yan sabi. Nag-testify sa ICC. Parang ito yung pumunta sa Senate, Lakay. Dati. Kaya nga. Bigyan ng statement. Sa ICC ba? Nasa ICC ba ito? O dinala ba sa ICC o sa Senate lang? Sa Senate lang to nagpunta. Ayan. Anyway, sige na nga. Balikan natin yan at mamigay presidential pardon, Lakay, binigay sa kanya. Presidential pardon. Doon sa kaso niya. Yan ba nakalagay dyan? On January 2025, ginrant pala siya ng presidential pardon. Pero administrative case itong binabanggit dito. Hindi naman na-convict ba siya sa drugs? Tinitingnan ko pala kay sige. Di mamigay na lang tayo ng Aguinaldo. Nako, Mr. Senate President Alan Peter Cayetano, dahil sikat na sikat po kayo ngayon, maray po naghintay ng 10,000 na ayuda. Bigla nilang hinahanap yung 10K. Pero di ba, Lakay, may may explanation yun. Yung 10K na yun. Ipapanukala niya. Pero hindi naman lumusot. Lumusot yun. Senate President na siya, pwede niyang palusutin yan. Eto muna, ano nga ba ang word of the day ngayon, Sister El? Bago ang pamahagi natin na Aguinaldo mula kay Ninong Sherwin. Kuya Het, ano ang ating word of the day? Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! At eto na ang ating word of the day ay diversion. Diversion. Sa Tagalog ay parang paglihis ng atensyon. Nangyari ba sa Senado yan kahapon? Hindi ko masabi. Ko talaga. In Cebuano, Day. Paglihis ng pagbalhin atensyon dong. Pagbalhin atensyon dong. Ba't sa Bali yata ang sa Bali interpretasyon mga Ilocano, Father Rani Aquino. Hindi kita maintindihan. Yung diversion. Diversion. Diversion mo barok? Awan, apo, pag-gulp lang. Ano ba yan? Diversion ba? Yan, libangan, parang gano'n. Ayan. Anyway, nasaan ang Ninong ng Bayan? Ang ating Ninong ng Bayan ay nandyan sa Barangay 151, Bagong Baryo sa West Caloocan. Sa Malapitan Country. Ayan. Ito na ating DJ Reyes Malakas Aguinaldo promo.
Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ayan, Ninong ng Bayan, alam mo, Sherwin, kung may pagkakataon sana ako, Sister L, ayan, makausap ang Senate President Alan Peter Cayetano. Anong sasabihin mo sa kanya? Baka pwede kayo magkaroon ng collab. Ayan. Collaboration? Wow! Diba? Alam mo na yung mga ganyang terminolohiya ngayon. Gen Z ka? Siyempre Gen naman. Senior. Patuhin kita dyan. Ayan, collab. Ayan. Sana magkaroon para hindi lang 1,000 ang pinamigay nating papremyo. Ayan. Para madagdagan. Oo. Di kung meron kami ng collab ni Senator Alan, 10,000 sa kanya, 1,000 sa atin. 11,000. 11K na yun, Lakay. Pampuhunan na yun sa tinda. Sari-sari store, yung maliit lang. Pwede ka na magtayo ng mini grocery. Ayan. O kaya lugawan, lumian, mga ganon. Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro, sino ang bibigyan mo na aginaldo? Lakay, sa gantong mga panahon na nagkakagulo ang lipunan kung anong mga nangyayari dyan sa loob ng mataas sa kapulungan, kailangan natin ng kaalaman ng pantas. Kasama ko ang nag-iisang pantas ng bagong baryo. Di ba? Magandang umaga po. Gandang umaga rin po. Good morning po. Ano pangalan mo, kuya? Saulo po. Paulo. Apelyido. Paulo Malapitan. Gandang umaga po, Sir Deo. Ay, good morning, Kuya Paulo. Ayan. Saulo po, Saulo. Saulo. Saulo ko yun, Sa ulo pala, Saulo. Sa ulo, sa balakang. Ayan, sa paa. Sa ulo, sa balakang, sa dibdib, sa bewang, sa puwet. Si tatay sa ulo. Okay. Dahil, Lakay, ang isang pantas na kagaya ni tatay sa ulo, maraming nakikita yan. Sherwin, ano nakikita nyo? di ko maintindihan yung pantas. Ano yung pantas? Pantas Lakay, wise man, mga ganon. Wise man. Mas maganda pa ako sila, Lakay. Pantas. Parang dalubhasa, expert. Para mas maintindihan, King Solomon. Ayan. King sa ulo. Ayan. King sa ulo. Ano po nakikita ninyo? Most excellent Solomon Saulo. Ayan. Ano po nakikita nyo dapat ginagawa ng pamahalaan din sa mga nangyayaring kaguluhan ito ngayon sa Senado? Yung masasabi ko po, salamat po sa mga naglilingkod ng tapat sa gobyerno. Sa mga nagpapahirap naman sa gobyerno, pwede na po sila magbalot-balot. Dapat naman sana, pamahagi na nila sa tamang kinaukulan ang mga binabayad natin mga buwis sa pamahalaan. Napakaganda pagkakataon, meron po tayong DCRS na ganito na ibibigay natin ang ating mga damdaming bayan. Pwede yung makalma. Kuya, pagka walang ginagawa, minsan nga umaga punta ka rito, ayan, sabayan mo kami ni Sister L dito sa sa programa. Ayan. Magaling Lakay, Gawin nating tres cantos. Yardeo, nung araw pa na pinakikinggan ko na po kayo. Ay, sa bubuit. Aba talaga. Gagawin kitang bubit sa Caloocan na Kuya Saulo, ha? Ayan. Salamat po, sir, sa pagkakataon. Kuya Saulo, ayan, bago namin na tanungin kung ano ang word of the day, hingan ko lang ang iyong damdamin, Kuya Saulo, ha? Yes, sir. Ayan. Ano sa tingin mo? Dapat bang arestuhin si Senator Bato de la Rosa at dalhin sa The Hague? O dito na lamang siya sa Pilipinas, huwag arestuhin? Sir, may karapatan po yung tao na ipagtanggol ang sarili niya. Dahil meron naman po tayong sariling justisya rito Bawal na po yung ganun Nakakaya naman po sa mga binabayaran natin mga Korte Suprema at sa mga mambabatas. Tapos pauhuli lang natin yung gumagawa ng maganda sa ating bansa. Aba, So para sa inyo po, tatay. Na-experience ko lang po nung mga panahon na yun, talagang ang laki ng tinahimik.
Ayan, totoo yan. Agree ako yan na Kuya Saulo. Ha? Ayan. Tumahimik nung panahon na Duterte administration. Ayan. Nabawasan. Although na may mga collateral damage talaga, pero overall, ha? Ayan, magtanong ka ng mga ordinary mga mamayan eto nga may kwento ko lang Kuya Saulo. Ayan. Nung isang araw nagpaputol ako ng kuko. Ayan. Gusto ko yung papaputol ka ng kuko, ha? Sabi nung nagpapaputol sa kuko, sabi niya, siya tinatanong ko, ate, ayan para ang gulo ng bayan. Sabi niya, oo nga, kuya, sir, yan. Sana para tayo walang gobyerno. Kaya, so parang yun ang ang gulo, buti pa nung panahon tahimik. Ngayon takot na ako umuwi ng alanganing oras. Ayan, baka ma-hold up ako, ma-rape ako. Pero totoo yun lang yung mga ganyang problema talaga. So anyway, Kuya Saulo, ayan, gusto maging King Solomon ng Caloocan. No, hindi. No, man po, sir. Nang araw po, nakaka-normal pa po ako at least kahit pa paano. Ayan. O lakay kasi ngayon, wala nang paningin. Kung si tatay. Ay, wala nang paningin pala. Wala na po, sir. Ba't anong nangyari sa paningin mo, Kuya? Napunta po ng glaucoma, sir. Ganun ba? Nagkaroon pa ng glaucoma. Sayang. Sayang. Sana dinala natin kay Dr. Noel Laksamana yung mata mo bago nagkaroon ng problema. Too late na po. Nagpunta na ako ron nagpunta ka late na po. Hindi na naagapan. Thank you po, sir. Ayan. Kailan pa nawalan kayo ng paningin, Kuya? Medyo 2016 pa yata, sir. Tagal na pala. Anyway. So talagang nakikinig lang po kayo, tatay, sa radyo. Opo, yun na lang po ang libangan nyo. Okay, Sherwin. Ayan, dahil si Kuya ay avid listener para natin, bigyan mo na 1,000 si Kuya Saulo. Ayan. Saulo, sino pa ito maka-announcer sa DC Race tuwing umaga? No other than Deo Macalma. Aba! Iba talaga si tatay, Ayan. Gandang umaga po sa DCRS. Thank you po very much. Ganda umaga, Kuya. Ayan. Magandang biyaya po sa pamilya namin to. Ayan, Kuya, dahil ilan na anak nyo, Kuya? 8 po sila lahat, sir. 8? Naku, 8 pala. Ayan. Puro pamilyado na po, sir. Sino kasama nyo na rin? Si Mrs.? Mrs. Tsaka apo ko, tsaka yung isang 2 anak ko. Ganun ba? Ilang kayo sa bahay, Kuya? Bali, 3 pamilya po. 3 pamilya. Ayan. Sherwin, dahil 3 pamilya sila, dagdagan po ng 2,000 para maging 3,000. Grabe! 2,000 additional. 2,000 pesos additional, naging 3,000 pesos. Ayan, 3,000 na. Oo. Sir, Deo. Opo. Deo. Yes, sir. Kuya. Hindi ko malaman kung anong salita sasabihin ko po Malaking tulong po to. Sabihin mo na lang, Kuya, sa akin love you, muamua, chup chup. Ayan. More power po sa DCRS, sa lahat po ng mga nasa DCRS po. Wala pong anuman, Kuya, kaligayan po namin makatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa inyo. Ayan. Lalo't may kapansanan pala kayo sa paningin. Ayan. Sherwin, ayan, para kumpleto ang hindi mawalan ng para tuloy ang pakikinig sa DCR si Kuya Saulo. Bigyan ng component mini component si Kuya. Saulo, kailangan masagot ko yung ating word of the day para makuha ating medium component. Version. Ang galing talaga ni Kuya. Wise man talaga. Ayan, ibigay na kaagad dyan. Nandito ang iyong pinakabagong Astron medium component at isa ng Astron, ang official radio set partner ng DCRH. Alagang Astron, alagang maaasahan. At syempre meron ka rin grocery mula yan sa ACS. Thank you po, thank you po. At sa DCRH. At hindi lang yan, meron ka pang pinakamalaki, pinakabago, pinakamapango ang Pride Republic Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with stain-away formula, 2 kilo, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, lalaban mo gamit ang Pride Detergent, ang pinakabagong design ng DCRH T-shirts. At hindi ka na ngungut-ngut ng kuko dahil narito na ang kukut-kutin, ang pinakamasarap na Royal Tinapang Bangus Cracker. Thank you. Ng Regal Foods International ni Kuyang Richard C. Kuya Ninong Richard C.
Okay, kuya. Ayan, ingat po kayo, kuya, ha? Ayan, Salamat po na marami, sir. ingatan Salamat po ng mga staff, ng mga Opo. Okay. mga member. Opo, palakas po kayo, kuya. Ayan. Salamat din po kayo, Sir Deo. Okay, Sa kuya. mga kasama nyo. Sige po, Salamat ingat. po sa Kangkalo. Opo, ayan. Mga batang Kangkalo. Yes. Kaya pwede ko magbabidyo ni Sherwin. Sige po, ayan, Ayan. Picture daw. Picture. Ayan, ayan. Asa yung cameraman natin yan? Sige, Picture si kuya. Ayan. At siyempre na kayo sa mga nakasimanalo ng 1,000 pieces. Laging tumutok sa Diesel H. Baka kayo sa sunod dating winner sa Diesel H Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Batang para Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. At Kuya Saulo. Panta Saulo. Ayan. Salamat po. Sana magkaroon po ng himala. At maibalik pa yung paningin Kuya Saulo. Ayan. Teka muna, tawagan nga natin si Dr. Minggita Padilla. Baka may nakatabi pang mata doon sa kanyang eye bank. Ayan, sa eye bank. Baka pwede nating kahit isa lang. Ayan. Pero pagka ganyan yata lakay, chine-check muna kung pwede pa. Ayan, baka pwede bang isang mata lang ang i-donate? Ayan. Ano ba? Pag donate ba, pwede isa para yung isa ibigyan naman sa iba yung isa. Kailangan pares-pares yan. Hindi ko alam lakay eh. Pagka ay, Dr. Minggita, good morning. Nakikinig sa atin si Dr. Minggita. Hi, Doc. Good morning. At saka si yung nanay niya. Ayan, pangalan ba nanay ni Dr. Minggita? Yung avid listener natin. Anyway, babalikan natin iba pang mga issue at nasa ating linya na, ha? Si birthday boy, alam ko kailan lang nag-birthday ito eh. Kailan ko lang binati ito. Kaka-birthday lang? Binati ito kaya lang hindi pa nag-blow out eh. Ganun ba? Ang Dean ng Graduate School of Law ng San Beda University, si Father Ranhilio Aquino. Father Aquino, sir. Father, good morning na imbang gabigat. Apo padi kan naragsak ng panagkasangay, Apo. Good morning, Father. Hindi, my birthday is February. Ayan, sabi ko. Belated happy birthday. Belated. Kung gusto mo, ayaw mo ng belated. Advance happy birthday. Thank you. Kulang-kulang din pala si Father. February. Ikaw talaga. Ano, Father? February 14 po kayo. Ayan. Hindi February 14 eh. Ayan. February 2. February 2. Ayan. Okay, din Father Rani Aquino. Ayan. Kaya po namin kayo tinawagan ayan, mahingan po namin kayo ng opinion. Ayan. Abay, pwede bang huwag sundin, igalang ang arrest order ng International Criminal Court dahil unang-una hindi na po tayo member din Rana Aquino, sir. Hindi pwede kasi nung tayo'y member pa at tayo'y naging partido ng Rome Statute, may isang obligasyon doon na nakasaad sa statute ng court na pag hindi na tayo member, tayo pa rin ay tutulong na may patupad ang mga utos ng hukuman na nauugnay sa mga kasong inumpisahan na imbestigahan nung tayo ay member pa. So yan ang isang obligasyon na ating tinanggap nung tayo ay member pa ng Rome Statute. At precisely, ngayon na hindi na tayo member, yan ang isang obligasyon na nananatili at nanggaling dun sa pagiging member natin. So, it is a treaty obligation that we assumed when we were still members. So, kahit na hindi na tayo member, that is precisely an obligation that remains despite non-membership. Ayan, hindi na po ba kailangan ng
tawag nito, opinion o Order from local court. Ayan, local court na siyang hinihiling ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat daw ay local court, korte natin ang sasang-ayon o tututol dito sa arrest warrant mula sa ICC, Father Sir. May batas tayo, Republic Act 9851, na nagsasabi na kung ang isang krimen na hinaharap ng isang nasasakdal ay crimes against humanity, ang pamahalaan pwedeng hindi mag-imbestiga, pwedeng hindi maglitis, kasi kanyang isosurrender sa isang tribunal, international tribunal, ang nasasakdal kung itong international tribunal ay may jurisdiction. So, ito ang desisyon ng pamahalaan na isurrender si Bato. So, hindi na kailangan talagang dumaan sa domestic court, no? Dadaan sa domestic court kung ang pinag-uusapan natin ay extradition. Extradition ay isang request ng isang bansa na ipadala sa kanila ang isang nasasakdal na nagtatago dito sa Pilipinas. Pero hindi kasi ito extradition eh. Ito ay surrender ng isang nasasakdal sa international tribunal, international tribunal na may jurisdiction sa kanya. So, Father, based po doon sa mga explanation nyo po, so technically sa nangyayari po ngayon ay dapat po na arestuhin na talaga si Senator Bato at ito po bang ginagawa ng Senado naman po sa side po ng Senate na pagbibigay ng protective custody kay Senator Bato, ito po ba ay naaayon sa batas at po pwede po nilang gawin kasi up until now po ay si Senator Bato ay nandito po sa Senado? Yung protective custody na yan ay walang basehan yan sa batas. Konsepto na inimbento lang sa kagustuhan ni Peter Alan Cayetano na protektahan ang isa sa mga member nila. In fact, alam nyo, ang nangyayari ngayon, maling-mali kasi pinapakita niya sa bansa na pag member ka ng Senado o may mga matataas kang kaibigan, kaya mong lusutan ang mga paratang at kaso sa inyo. So there is no such thing talaga as protective custody. Walang basahan yan sa saligang batas o sa anumang batas natin. So, dapat ba sumurrender na si Senator Bato? Pero ang hirap naman nun, dadalhin sa The Hague. Ayan, ayaw daw niyang makasama ang dating Pangulong Digong doon. Ayan, so ano ang alternatiba o no alternatiba kundi sumurrender, Father Aquino, sir? Yeah, kasi there is a standing warrant. So, talaga kailangan mag-surrender si Bato in the same way na inaresto si Digong at pinadala sa The Hague, no? Alam mo, kung talagang wala siyang kinakatakutan, dapat harapin niya ang paglilitis sa The Hague. Kasi nakita naman natin lahat ang mga proceedings sa The Hague. Talagang matino ang mga judges, walang kinikilingan, at patas lang ang sinusunod nila. So makakasiguro siya na sa pagharap niya sa The Hague, patas ang maging treatment sa kanya. Dapat harapin niya rin ang pananagutan niya. Ayan. Makatulong po ba sa kaso niya din na pagkahalimbawa ay tipong voluntary surrender? Ayan, makamitigate ba, mapapagaan ba yung kanyang kaso sa ICC kung gawin niya yon? Sa Philippine law, talaga voluntary surrender is can mitigate. Pero international criminal law, ito kasi umiiral dito. At iba ang mga reglamento ng international criminal law. Ang mga rules na sinusunod ng ICC ay kanilang rules of procedure and evidence at saka yung Rome Statute. So iba ang pag-unawa nila
sa criminal law. Iyan ang isang subject na tinuturo ko din, international criminal law. At talagang iba ang treatment ng procedure sa Hague. No? Father, just in case po, dahil meron pong TRO, and humihiling po ng TRO si Senator Bato sa Supreme Court, pero naglabas po kahapon ng Supreme Court ng kanilang desisyon, pero pinagkokomento po nila si Senator Bato. Just in case po mag-grant, mabigyan po siya ng TRO. Kasi po nabanggit nyo kanina ay hindi naman nakailangan ng sa local court. Pero pag i-grant po ng Supreme Court yung TRO po ni Senator Bato, ito po ba ay mag-a-apply? I mean, valid siya po, pwede siya? Yes. Pag nagbigay ang Supreme Court ng TRO, hindi siya pwedeng arestuhin habang umiiral yung TRO, no? Pero yun nga ang isang importanteng punto, no? Tumakbo siya sa Korte Suprema kasi natatakot siyang maaresto. Humiling siya ng isang TRO, hindi pinagbigyan ng Supreme Court. Kasi kung nakikita sana ng Supreme Court na may isang karapatan na malalabag dahil sa pag-aaresto sa kanya, dapat pinagbigyan nila at nag-issue sila sana ng TRO. Kasi ang TRO is urgent in nature. Pero hindi siya pinagbigyan. So, ang signal doon ay walang nakikita ang Supreme Court na hadlang upang ipatupad yung arrest warrant. Pero sa katanungan mo, kung anong resulta kung may ipapalabas sa TRO. Eventually, may TRO. Siguradong hindi maaresto si Bato habang umiiral ang TRO. By the way, ang inutusang sumagot ay hindi si Bato, no? Kasi si Bato ang naghain ng petisyon. So, ang sasagot ngayon ay ang pamahalan. And then after that, after 72 hours, there will be another 72 hours for Bato to reply to the position of the government. Pero habang walang TRO, pwede siyang arestuhin. Okay. So, Dean, kung may TRO para sa Supreme Court, mas mananaig ang local court kaysa international court, Dean? Kung may TRO, mananaig ang order kasi ng Supreme Court sa mga law enforcers natin. Ayan. So, pwede mabaliwala ang international court, ICC, yung arrest warrant pagka may TRO ng Supreme Court. Pero huwag na kalimutan yung TRO is only temporary, no? Kasi temporary restraining order eh. Restraining order. Ang TRO na Supreme Court, ilang months yan, ilang... ang validity. Yan. Ilang years ba yan? Hanggang kailan? Perpetual ba yan? Sabagay, temporary nga pala. The TRO is until the Supreme Court either lifts it or makes it permanent. So there are two options, no? Yung TRO ay pwedeng gawing permanent injunction or pwedeng i-lift ng Supreme Court yung TRO. Ayun. Pero ito ang isang tandaan natin. Opo. Nung si Digong ay arestuhin, tumakbo rin siya sa Supreme Court, humingi ng TRO, hindi pinagbigyan. In fact, hindi pa na-desisyonan yung kaso na yan. So may pag-asa pala ang Senator Bato de la Rosa. Ayan, TRO from the Supreme Court. Then, Rani Aquino, sir, ayan, maraming sama sa yung lecture sa International Law 101. Thank you so much, Dean. Ang dami namin natutunan. Ayun, ganun pala yun. Ayan, Dean ng Graduate School of Law, San Beda University, Father Ranilo Aquino. Father Rani. Ayan. So, yung pala, pwede pala yun, ha? May pala pero yun nga. Kahit na temporary restraining order yan, pwede gawin permanent. Indefinite. Depende sa Korte Suprema. Kaya nga. Depende. Pagka nag-issue sa Supreme Court, ayun, depende sa kanila nga, ha? Kung, ito hanggang dito ka lang. Your Honor, sir. Ayan, Guns of Padre Paura. Ayan. What's the decision
ganon. Ano Pero, po ang opinion niyo? Ano po ang yung magiging decision niyo sa sinasabi ni Dean Rani Aquino? nagkakagulo na nga laka yung mga tao ngayon Ay, Kasi syempre may supporters si Senator Bato at supporters ng mga Duterte at meron ding supporters ng pamahalaan. So, Siguro yung abogado ni Bato alam din yung sinasabi ni Father Aquino. Rani. Ayan, kasi sila ay tumakbo sa Supreme Court. Pwede pala yun, ano? Ha? O kasi 'di ba yung naalala mo laka yung kay dating Pangulong Duterte, nag-ano din sila, petition din sila, nag-file din sila. Kaso ang problema yun, on the spot na kasi yun lakay. Oo, tsaka hindi na yun naiproseso dahil nga dinala na siya sa The Hague. Kasi forthwith dinala sa The Hague, the Netherlands. Tsaka parang may time 72 hours din yata yung binigay para to reply. So parang gano'n. Ayan. So anyway, kaya pala ang sabi ni Senator Bato, run for your life. Daming Sandali lamang, Raymond at Paas, manang Milk Rigunan. Aba, talaga, yung pala ang recourse ngayon. Ayan, ang salvation ng Senator Bato de la Rosa kung makumbinsi ang Supreme Court na magbigay ng TR. daming bayan. Pero kaya ba mga kuya nga mga ating maraming ginagawa sa araw-araw? Naku, kung maraming ginagawa sa araw-araw na ginawa ng Diyos para sa pamilya, sa trabaho at sa komunidad, abay madalas napahabayaan natin ating kalusugan. Pero tatandaan, kapag malakas ang katawan, mas kaya natin harapin anumang hamon ng buhay. Kaya naman kaagapay ko ang fish oil. Lalo na yung purified fish oil, purified kaya free from chemical and metal pollutants. Kasi mga ateng, ayan mga misis, tumutulong ito para mag-maintain ng ating heart health, ayan, at blood flow. Ang Omega Gold ay gawa ng purified fish oil at hindi lang yan mga ateng mga kuyang, may vitamin E pa yan at vitamin D. Kailangan suportahan natin ating immunity at tibay ng ating buto. Ang inirekomendang gamit ay isang kapsul lamang kada araw. Ito ang ating plus 1 tulong sa wastong nutrisyon para handa tayo sa ating trabaho. Punta na sa Mercury Drug at iba pang leading drugstore at hanapin ang Omega Gold. Idagdag natin mga ateng sa ating online shopping platforms ang inyong golden support for health, Omega Gold. Pero mahalagang paalala, ang Omega Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Standby, Raymond at Paas. Ayan, ano ba yung blow by blow account mo kagabi? Ayan, sa pangyayari niyan sa Senado. Ayan, ano ba sa tingin niyo mga Senate reporters? Drama ba ito? Kasi orchestrated ba ito? May nag-attempt bang arestuhin, dukutin ni si Digo, si Bato, o balak itakas? Ganun ba? Kasi marami lakay ngayon ng mga iba-ibang opinyon. Alam mo naman. Alam mo naman, ang daming political analyst ngayon. Yes, naglalabasan na nga ngayon lakay. Tsaka ang daming yung abogado 35 na ngayon yan. Ang daming abogado ngayon lakay sobrang gagaling sa pagdating sa batas. Siyempre, ayan. Malaking tulong si Gaggle. I-gaggle mo lang, nandyan na. Chat GPT mo yan. Chat GPT, ayan. Gagawan ka pa ng desisyon. Tapos may nahuli lalatagan ka pala kayo ng very ano pa yan May nahuli na yatang lawyer ba o judge yun? Ayan, yung APT, Chat GPT. Talaga may ganun? Parang mahirap naman yun lakay. Anong mahirap? Madali nga kasi hindi, I mean, Chat GPT na ang gagawa. Hindi, as a lawyer. Parang ano naman yun? Kanya-kanyang ang diskarte. Pero medyo nakakayaya tayo. Parang ang galing-galing mo nga pagka ginamitan ng ChatGPT, paano pag nahuli ka? Yung nga lang, lagot ka. Kaya nga, di ba? Lagot ka sa korte. Ayan. Kaya baguhin mo ng konti. Yung credibilidad mo. Tapos, imbis na mabibilib sa'yo, ay, hindi naman gawang utak yan. Parang gumagawa ng thesis. Ayan, ako, alam mo lakay, na ano nga ako parang medyo sabi ko,
ko, bakit sa time nila may chat GPT, sa time namin wala. Pumupunta pa kami ng library, National Library, para maghanap ng reference. Ayan, ano ba yan? pagka-recitation para naman di marunong mag-English ito. Ayan. Pero pag sobrang fluent. Tapos ang lalalim, Ayan, lakay. Parang din. Daming bayan. Yan ang siyensya, Sister Ella. Oras. It's 9:14. This time check. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato at kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya! Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Kalefacton, amoy nakaka-joyful. Kalefacton, amoy nakaka-joyful. Kalefacton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Kalefacton, amoy nakaka-joyful. Kalefacton, amoy nakaka-joyful. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman!
Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Latest mula sa Senado. Ayan. Ano ba ang blow-by-blow account ni Raymond Dadpas kahapon na kasama sa mga nagtatakbo? Ayan. Ano ba talaga, kuya? Ayan, Raymond. Tinangkabang arestuin si Bato kagabi? O tinangkang itakas? Ano ba talaga yung nangyari? Oo, kasi bakit nagkaputukan? Ayan. Alamin natin dahil yung insidente sa Senado kagabi, kinundina ng mga senador. Detalye balita mo, RH28, Raymond Dadpas. Lakay Raymond. Elaine, Mayor, kinundina nila Senador Joel Villanueva at Senador Juan Miguel Zubiri ang nangyaring kaguluhan sa Senado na meron pang nagpaputok ng baril. Ayon kay Villanueva, dapat ay tiyakin na magkaroon ng masusing investigation at mapanagot ang mga responsable upang hindi na ito maulit muli dahil nakatapat ito sa lugar kung saan nagpupulong ang mga senador at kung saan nakastandby ang mga kasapin ng media. Nagpasalamat ito sa mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o sa Philippine National Police at Philippine Marines sa pagtutulungan upang matiyak ang seguridad sa Senado. Samantalang kinundina din ni Zubiri ang nangyari sa Senado kagabi. Nanawagan ito sa PNP na pagtagpi-tagpiin ang mga pangyayari, kilalanin kung sino ang mga nagtangkang pumasok at dapat lang silang mapanagot. Mayroon Elaine, nakakordon pa doon sa supposedly ay yung tinangkang pasukin dahil doon yung mayroon kaming narinig na putok kagabi dahil ang sabi ay nandoon pa yung mga investigador mula sa Scene of the Crime Operatives o SOCO ng Philippine National Police. Ang aming iniintay dito ngayon, kalat na kalat yung balita na nakalapas daw kanina madaling araw si Senador Bato de la Rosa sakay ng sasakyan ng isang senador din sa paglabas mula dito sa Senado, Mayor at Sister L. At inintay din namin yung magiging official report ni General Mau Aplaska ng ang siyang hepe ng Office of the Sergeant at Arms. Dahil kagabi, sabi ni Secretary John B. Crimulla doon sa kanilang pagharap nila sa media nung gabi na, kasama si Senate President Alan Peter Cayetano, ay warning shot yung nangyari para takutin o kaya palayuin yung armadong grupo na nasa kabilang bahagi ng GSIS building para sila ay, yun ang naging dahilan para sila ay umatras at hindi na ituloy yung kanilang tangkang pagpasok sa second floor na bahagi ng Senate building. Raymond, ayan, may nasabi kang armadong grupo sa kabilang building ng sa may GSIS. Senate, sa GSIS. Ano ito? Sila ba ay tangkang mag-aresto kay Senator Bato? Anong grupo ito? Walang malinaw kasi Mayor dahil
tinatanong namin kung may nakakita ba talaga na may grupong nandoon. Yun lang daw ang report. Basta ang report nila, may armadong grupo na nagtangkang pumasok at yun yung kanilang kaya nagkaroon ng putok para kumbaga takutin sila at huwag nang ituloy yung kanilang balak. Kasi may report pa kagabi na drinidril dahil yung pader, yung pintuan ba o pader ba yung drinidril para mapasok ang Senado? May report nga na ganun, Mayor, pero ako personally, ang itinuturo sa amin na may tumutunog sa baba. Kaya nung pumunta kami, nagpaliwanag yung taga-engineering department, si Director Daniel Esteban yata yung pangalan, basta Esteban yung apelyido, Mayor. Ang sabi niya ay merong nagsasagawa ng preventive maintenance sa kanila. Yung USIS. Sabi namin, kaya bang butasin yan? Ay hindi, ang kapal niyan. Sabi niya, hindi nila kaya butasin yan. Sabi niya, kaya huwag daw maniwala dyan. Sabi niya, doon sa portion na sinabing nagkaroon ng tangkang pagpasok, second floor naman. Yun yung kadireksyon ng kung pumasok ka doon, dadaanan mo yung media conference area, diretso papunta ng session hall, Mayor. Pero ito ang kumpara mo, Raymond, kung balita nyo ay nakalabas na si Bato, lilitaw na nga na diversionary tactic yung ginawa kagabi kung totoo na wala na si Bato dyan. Ang impormasyon kasi ganito, Mayor, alas 12, pumunta pa nga sila doon, Attorney Torion doon sa crime scene pinuntahan pa, pero ang balita kasi, Mayor, dito is parang between 2 to 2:30 lumabas kasama sakay ng sasakyan ng isa rin sa mga kasamahang senador. Mayor. Sinong senador yan? Yung nagdala rin sa kanya sa loob, sa oblo? O iba? Iba yung paborito mo, Mayor. Talaga. Grabe, O sa bagay, makikita naman sa CCTV yan, Raymond, di ba? Sa hagdanan nga, may CCTV Unless nakasabot yung USAA, dumaan dun sa walang CCTV o pinatay yung CCTV. Wala yatang area, Mayor, dito na walang CCTV. Siyempre, maliban sa CR. Maliban lang yata sa CR, Mayor, pero lang ang bahagi ng... pero makikita pa rin dyan. Pagka makit nang pumasok sa CR at hindi na lumabas, baka duman sa bintana yan. Pero lakay Raymond, yan ay ano pa lang naman, di ba? Sinasabi pa lang. As of now, wala kayong nakitang anino ni Senator Bato dyan. Wala kasi, in fairness naman, dahil na doon sa may putok na nangyari kagabi ay baka nag-security precaution at kahapon kasi maaga siya bumaba na dito naglalakad-lakad na dito sa baba sa second floor kasi nananalangin siya kahapon na makuha niya yung makakuha ng piano. Kumanta-kanta pa siya dito kahapon ng piano hymn. Kumanta siya kahapon. Tsaka cool na cool ang Bato kagabi kahapon chill lang siya. Kahapon umaga ba yun? Pero nung hapon, Mayor, personally, ang nakita ko, unang-unang naging namin is dumating si Atty. Torion. Nung nag-usap sila, then later on, si Senator Bato dumalo lang sa session. After a while, umalis na. Umakyat na sa kanyang opisina. Siguro, Raymond, Facebook Live Mayor. Masasagot yung tanong mo kasi 9:30 daw maaring may address, presidential may address. statement ang Pangulong Bongbong Marcos. Baka masagot na niya. Masabi kung andyan pa ba si Bato o wala na. Ayan nakatakas na ba? Itinakas na ba? Ayan yung bang balita natin, yung nagpasok babaeng senador. Ito bang nagtakas na balita ngayon lalaking senador? Babae ba o lalaki pa? Lalaki daw. Favorite ko daw. Ay, favorite mo? Ang umamin na nagpasok ay si SP Escudero tuloy. SP Alan mismo. Inamin niya. Masasakyan daw niya yung ginamit.
Hindi na si ate. Hindi na si ate. Hindi ba si ate? Hindi si Santia, hindi naman pala. Okay. Hindi So, na si ate. Hindi na si ate. inako na niya. Yan nga yung ibig binanggit ni Senator Singh, nag-sorry nga siya kagabi. Kaya pumingi siya ng formalin. Mali yung, kung mali yung informasyon ko, humingi ako ng formalin. Sabi, ito yung naman din sa naglubiya. Pero dito ang naglabas, magaling sa aksyon, ha? Ayan. Parang kilalang kilala. Makikita yan sa CCTV. Ayan. Okay, sige nga, Rod. Lahat ng tanongin namin dito ngayon, medyo tahimik pa sila eh. Wala pang reaction dito. Kumusta yung kwarto ni Senator Bato? May tao pa ba doon? Wala naman na yata nakabantay eh. Hindi, naghigpit na nga silang umakyat doon, Mayor. Naghigpit na sila. Yung mga... Kasi lalong-lalo na pag ganitong Huwebes, maraming naka-work from home na mga Senate employees. Kakaunti na lang yung nandito na bagamat nagpapapasok naman sila sa Senado, pero yung mga meron lang talagang business dito ang pinapapasok. At kung hindi, pupunta ka sa fifth floor, wala ka namang pupuntahan doon iba, ay wala. Hindi ka na pwede. Pahirap dahil Okay nga Rod, Raymond, at may report si Let, ha? Dahil anytime, ayan, 9:30 na, ayan, baka pakinggan natin ang presidential address mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Wala dito sa Senado, hintayin namin yung report either ni Secretary Dong Mendoza or ni General Mau Aplaska kung mayroon na silang official report. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond and Paz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond at Paz. High school life, for my high school life, every Hi, Ate Shawi. Nag-aaway yung dalawa. Muntak na magsuntukan. Lakas mo naman mga asal na Bakit? Pero alam pa nyo, Secretary Sani Angara, ha? Abay, maganda yung inilunsad ni DepEd Secretary Sani Angara, ha? Para mabantayan talaga ang pondo ng gobyerno. Abay, dapat ganito rin ang gawin sa DOH. Paano yan lakay? Kasi sa DepEd, Sister Ella, meron silang tinatawag na DepEd Procurement Information Hub. Ayan. Isang online na dashboard kung saan makita ang detalye ng mga binibili. Ayan, ng departamento. Mula textbook hanggang classrooms. Ayan, di ba? Kung sa DOH yan, mula bakuna. Ayan. Mula kortal. Ayan. Mga gamot. Oo, ayan. Kung may placebo ba yan o wala. Ayan. Pa-expire na ba yan o wala. Ayan. Ayon kay Angara, layo nitong gawing transparent ang bawat sentimo ng budget. At matiyak na mabilis makarating ang mga gamit sa ating mga mag-aaral. Aba, sana all, ayan, sana sa lahat ng mga department ng gobyerno yan para mabantayan ang pondo ng bayan. Pero Ate Shawi, pwede bang kayo po ay mamagitan? Ayan. Kay Senator Kiko at kay ayun dating Ling Man. Ayan. Magkaibigan yan sila, alam ko lakay eh. Ayan. At peace na lang. Ayan. Kailan ang maging harmony officer mo na. Pero sabi nga, pero dahil ngayon ay malapit na ang pasukan, next month na yan. Kung kayo mga ating ay naganap pa ng magandang eskwelahan para kay Da Junior, kay Nene, ayan, abay, dito na kayo sa St. Louis College sa Valenzuela City. Ayan, nag-start na ang enrollment, ha? Para sa preschool, elementary, junior high, senior high school at colleges. At hindi lang yan, Ate Shawi, ha? Ayan, sa St. Louis College, safe ang inyong mga anak at secured pa, ha? Ang St. Louis Colleges ay matatagpuan sa Maisan Road,
Valenzuela City. Ayan. At paaralan po sa ating mga magulang, ayan, doon na tayo sa dekalidad, ang edukasyon at professional pa ang kanilang mga guro. St. Louis Colleges, Valenzuela City. Ayan, para sa karagdagang impormasyon, pwede kayong tumawag sa kanilang telephone number 8292-0481 o kaya 8292-3170. Sabi nga ni Ate Sharon, high school life is the best. Oo naman, Lakay. Very colorful pagka high school talaga. Totoo. Lalo na kung ikaw ay graduate ng public school. Kahit na private, ganun din Pag yan. public kasi, Lakay, kakaiba yung ano dun eh. Kakaiba yung ano dun eh. Yung ambience. Ayan. Teka muna, andyan na ba si... Andyan na ba si Edniel? Si Edniel nga muna. Sige. Bago si Let. Puntahan muna natin ang report ni Edniel dahil mga sundalo hindi nagpaputok. Kumpiyansang hindi lalahok sa distab pagkatapos ng Senate incident. Nako, dapat kagabi pa yan. Ayan. Anyway, hulimanda at magaling, tama lang na malaman din nating mga kasundaluhan yan na Sister L. Alamin natin ang detalye niyan sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, hindi nagpaputok ang mga sundalo, kundi mga tauhan ng OSAA. Yan ang diretsahang pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. nang tanungin kaugnay ng tensyonadong tagpo sa Senado kagabi kung saan nakunang kasama sa mga nakalong firearm ang mga tauhan ng Philippine Marine Corps. Sa mensahe sa defense reporters ngayong araw, sinabi ni Brawner na nakausap niya mismo ang commander ng Marine Security and Escort at siniguro umanong nakasuporta lamang sila sa Senate Sergeant at Arms. Inulit din ng AFP Chief na hindi lang sila Senado may deployment ng Marines, kundi maging sa iyo pang tanggapan gaya na lamang sa Kongreso at Malacanang at diplomatic offices. Kaugnay nito, nagpahayag din ang kumpiyansa ang general na hindi ito umauwi sa panibagong destabilisasyon, lalo na mula sa hanay ng militar. Wala rin umano nakikitang dahilan ng AFP para magtaas ng red alert status kahit naka-full alert na ang kanilang counterpart sa Philippine National Police. Mensahe raw ni Brawner sa kasundaluhan, manatiling kalmado at hayaan sa mga politiko ang issue ng politika. Ngayong umaga, Lakay, ay patungo o kasama na nga si General Brawner sa meeting sa Malacanang kasama si Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng insidente. Sabi ng AFP Chief, sa ngayon, wala pang nakakaalam talaga ng tunay na pangyayari at lahat ng posibleng anggulo ay patuloy na tinitignan ng defense and security sector. Kagabi, sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano, kanyang binanggit na ang unang dalawang tumawag sa kanya para mangumusta ay mismo si Presidente Bongbong Marcos at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ako si Edniel. Pero Edniel, ang mga members ng OSAA, di ba mga Marines? OSAA, Lakay, tinap nila yung Marines. Tinap nila yung Marines na sumuport sa kanila. At ang binabingit nga ng AFP, hindi lamang naman sa OSAA o hindi lamang sa Senate may deployment ng Marines. So, ibig sabihin, Lakay, yung meron daw putukan kagabi, hindi sila per se members ng Armed Forces of the Philippines, kundi mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms, Lakay at Sister L. Okay nga, Ruda. Maraming salamat, Edniel. Sa ilang saglit mula ngayon, kung dyan sa Malacanang ay mag-meeting ang Pangulong Bongbong Marcos kasama ang AFP at iba pang security sector. Sa bahagi naman ng Campo Crame, Lakay, ay magbibigay ng payag sa media itong National Police na sila nakatok sa investigation dito, partikular ang Criminal Investigation and Detection. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Standby, Leta Narciso mula sa Malacanang. Hindi pa raw nagsisimula ang presidential address. Ayan, mukhang minimake up ang presidente. Mga expect natin, Lakay, mga hanggang 10 a.m. So baka maya-maya mag-start na yan. Andun pala si AFP Chief General Brawner. Ayan, so, hintayin natin, antabayan pa mahabigan ang presidential address. Ayan, wala sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Oy, Lakay, may shout-out lang ako. Shout-out pala. Gusto ko lang mag-thank you kay Ma'am Nora, ang staff ni Senator Amy Lakay, dahil siya yung nag-assist sa amin kahapon pagpunta dyan sa Senate. Sabi mo nga, may balat ako sa puwet. Magpunta ko nagkagulo. So, ayan. Hi, Ma'am Nora. Shout-out po. Ayan. Ayan, mukhang
totoo ang sinasabi mo, Raymond. Ayan, abay, mayroon na yata nag-message sa'yo, nagbabasa ka ng cellphone may ngayon nag-confirm na sa akin. Oh Ayan, my God, bubwit mo yan. Oo, sabi na ating Parang kilala ko yung bubwit mo, hindi. ayan, talagang Positive lakay. para ang sabi, gun in thin air. Pero positive na. Okay. Parang ganun. Pero hintayin natin ang formal announcement mula sa Malacanang. Pero sabi na ating bubit, Yung bubwit mo lakay ay 100%. ay 99%. Aba, Ayan. parang germs lang. May 1% pang natira. 99%. Sabon Eh, lang syempre yan naman, Sabon lang lakay ka. Oo, 99% yan, Sister L. Daming bayan. Sabi ko na nga ba Aha. So, tama rin yung hinala ng iba. Actually, tama lakay yung hinala ng marami. Marami. Sa online. Oo. Sandali lamang, let standby Malacanang. Oras, Sister L. 9:39. Ang oras na yan. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. 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 Fabcon, amoy nakaka-joyful.
gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon. Then syempre gamit ko na rin po ito, and medyo malayo-layo na po kami. Ginagamit ko po siya pang delivery, and then nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro sa nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and fashion. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Gun in thin air na nga ba? Nagulat naman ako sa ilakay. Bigla ka may flash report. Mukhang marami alam sa Kongreso. Ayan, eto, tawagin mo si Manang Milky. Alamin natin, si Senate President Cayetano. Mukhang alam na dis. Alam na dis ba? Nako. Run for your life. Ayan. Saan ba nagtumakbo? Malaman natin mamaya. Ayan, si Milky muna. Eto muna si Senate President Cayetano, hindi daw dapat hayaang magamit ang institusyon para naman sa pagtatago ni Senator Bato de la Rosa, ayon yan kay Congresswoman De Lima. May nakarating na sa niya ang report. Ayan. Mukhang nakarating na. Alamin nga natin. Alam na ba dyan sa Kamara, RH12 Milky Rigunan? Gun in thin head. Sa'yo daw narinig eh. Charot. Alamin natin, RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L, ang pinakamabuting solusyon, sumuko sa Senator Ronald Bato de la Rosa para maiwasan ang gulo at hindi magamit ang Senado bilang kanlungan na mga nagtatago sa batas. Bilang dating senador, sinabi ni mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, nakalulungkot na sa kagustuhan ni Bato na matakasan ng aresto, nagkagulo sa Senado at nagdulot ng matinding tensyon. Ayon kay de Lima, ang Senado ay isa sa mga huling sandigan ng ating demokrasya. Hindi ito dapat maging entablado ng karahasan o kanlungan ng sinumang tumatakas sa batas. Ang sabi naman ni dating Representative Teddy Bagilat, ang Pangulo ng mamayang Liberal Party List, alam nating lahat kung saan nag-ugat ito. Ito ay dahil sa pag-serve ng warrant of arrest para sa isang senador na matagal nang nagtago at ngayon ay ginagamit na kanlungan ng institusyon para makaiwas sa pananagutan ng batas. Anya, walang sino man ang dapat masaktan para sa isang senador na tumatakas sa pananagutan. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH. Yan, Pakay. Ayan, anong sabi ni Senator De Lima? Kino-confirm ba niyang kwan? May report ding
nakatakas na si Bato? Alam mo na kay, kumakalat yan sa SOCMED at mukhang isinakayata ni Senator Robin Padilla sa kanyang sasakyan mga alas 3 o alas 4 ng madaling araw kanina. Pero yun nangyari kahapon, Lakay, talaga namang hindi nangyari nung mga nakalipas na kongreso. Ayan nga, Kung matatandaan mo, Lakay, noong 2017, inaresto si former Senator and now Representative Leila de Lima, mahinahon. Noong 2018, Senator Antonio Trillanes inaresto rin dahil na-revoke noon yung amnesty, pero maayos din. Pero ito, Lakay, grabe. Ang kaibahan daw kasi at least dito ay kukulong. Si Bato sa diheg. Anyway. Pero Lakay, kaya lang, kung talagang wala namang kasalanan, hindi naman natin sinasabi, kumbaga ay sabihin niya yung kanyang yung kanyang posisyon, hindi yung tumatakas. At ngayon may mga report na tumakas pa naman. Ayan. So hintayin natin ang statement ng malalaman natin kay Pangulong Marcos. Siya ang magsasabi ng confirmation kung itinakas nga ba ni Senator Robin Hood si Senator Bato. Abangan natin sa presidente sa Malacanang. Parang may alam ka na, Lakay, so abangan namin ni Sister Elma. Dami nagtetext sa akin. Manang Milk, sabi nila kay 99.9%. Parang girls nga lang sa sabon. Malalaman natin yan. Hindi pa 100% yan. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa'yo, Lakay, at Sister El. Pero ito, Lakay. Andyan na ba si... May flash report tayo. May flash report, ha? Run for your life. Flash Report. Flash Report! Pero siguro ang dapat gawin ni Senator Bato, maalala ko sinabi ni Dean Aquino kanina, ni Father Rani, na kapag ang Supreme Court ay nagbigay ng TRO, ayan, mananaig ang TRO ng Supreme Court kaya sa ICC. Yes, arrest warrant, kaya siguro magdasalan si Bato sa mga gods of Padre Paura. Yes, para mabigyan ng temporary restraining order. Anong flash report ni Giselle? Pero ito na, Lakay, kaugnay ng nangyaring gulo dyan sa Senate kagabi. Tukoy na ang suspect sa Senate shooting kagabi. Alamin natin wala namang shooting, warning shot daw. Pero warning shot nga. Alamin natin ang detalye mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Dito po ang Lakay, Sister El, tukoy na ng Southern District yung suspect dito sa Senate shooting kagabi. Kinumpirma sa ng SPD sa DZRH News na kinilala itong si Mel Oragon, 44 anyos at driver sa National Bureau of Investigation. Sumalang na, Lakay, yung suspect sa paraffin examination at iniimbestigahan pa yung motibo hanggang sa ngayon. Sa initial investigation, Lakay, lumilitaw na pasado alas 7:50 kagabi ay armado daw itong si Mel Oragon ng baril at ilang beses na nagpaputok ng bitbit niyang baril dito sa Senate building at nagdulot nga ng alarma at panic doon sa mga senador at sa mga empleyado na naroroon sa loob ng bisinidad. Kanina, Lakay, tinatanong natin ang hepe ng Pasay City Police Station, si Colonel Joselito Di Sesto, kung nasa kanila ng kustodiya itong sinasabing suspect sa Senate shooting. Ang sabi niya, hindi raw niya kinukumpirma at hindi niya rin itinatanggi sa mga oras na ito sapagkat siya nga, Lakay, ay patungo doon sa Campo Crame sa Quezon City. Kanina lamang, Lakay, dumating dito si Attorney Jimmy Bondok, yung isa sa mga abogado ni Senator Bato de la Rosa. At sa ambush interview ng media, sinabi ni Bondok, Lakay, na wala daw plano yung kanyang kliyente na umalis dito sa Senado sa sunod ng gulo at umano'y tangkang pag-aresto sa senador kahapon. Ang sabi pa ni Bondok na sa huli niyang pagkakaalam nasa loob pa ng Senado si De La Rosa hanggang sa ngayon. Huli niya raw itong nakausap kaninang madaling araw at wala siyang natanggap na impormasyong nakaalis na ito sa Senate compound. Pakinggan natin, Lakay, yung bahagi ng panayam ng mga mamamayan. Magsabi, kung wala kang kasalanan, wala kang ginawang masama, magkakita ka. Pero ang ginawa ninyo yung kasama niya.
Asan na Lakay. sino sumisigaw? Lakay sa ngayon, payapa, tahimik, walang gulo, walang tensyon dito sa labas ng Senado. Giselle. Particular Lakay. Anong pala? Mel Oragon o Aragon at taga NBI agent ba ito? Driver ng NBI, tama ba, Giselle? Pagkakila, si Sir Lakay sa binigay sa atin, sa confirmation sa atin ng STD, 44 anyos na si Mel Oragon, driver di umano sa National Bureau of Investigation. Mamaya lang kayo tatakbuhin natin si Director Melvin Matibag. Ikukumpirmahin natin sa kanya kung talaga bang driver ng Bureau itong Mel Oragon na sinasabing nagpasimula nga noong Senate voting dito kagabi. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Giselle. Mula dito sa labas ng Senado kung saan kasalukuyan nagpo-programa yung ilang taga-suporta ni Senator de la Rosa. Ito si Giselle Report para sa Leader 8 una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Flash Report. Flash Report! So, driver na po na NBI, isang Mel Oragon. Ayan. Yung mga taga-usaan na nagpaputok, di ba nag-warning shot din sila? Oo, nag-warning shot. So, Sino ba ibig nauna? sabihin na dalawa ang nagpaputok or ano ba? Anyway, alamin natin ang latest mula kay Let. Ready na ba si Let Nandiyan Jeric? na ba si PBBM? Mula sa Malacanang, Let Narciso, please come in. Miss Let, tapos na ma-makeup ng presidente. Mukhang maya-maya pala kay Kukuryo ba yan? Angel face? ano pa ba yung mga pampaan na lakay? Pampaputi, pampakinis? Ako, Johnson baby powder lang. Wow! Amoy baby! Ayan, situation kay Let. Ayan, Okay. So mukhang magre-relive pala kay inaabangan natin mula dyan sa Malacanang. Wala pa tayong feed ng live mula sa Malacanang. Sa president natin na mako-confirm kung nakatakas na nga ba si Senator Bato mula sa Senado at kung totoong sumakay sa sasakyan. Itinakas ni Senator Robin Padilla. Ayan. May mga haka-haka na kasi lakay lumalabas online. Kalat na ba sa social media yan? Oo, lakay. Alam mo naman ngayon. Ang bilis niyan. Kaya lang, sabi nga natin, kaya tayo hindi 100% sumasang-ayon muna sa mga ganyan hanggat hindi natin nakukumpirma. Ayan. Kaya sabi ko, pero hindi sa'yo, 100% ha? May 1% pa. Ayan. Lakay, kakapit pa ba kami dun sa 1%? Malay mo. Pero ano man ang mangyari, abay kailangan huwag kakalimutan nating economy. The economy is stupid. Sabi nga ni former President Bill Clinton ng US of A. Dahil si business tycoon Rubina Gokongwei, ayan, dapat itong kinuha mo ninang ayan, Rubina Gokongwei. Lakay, dapat yung close mo, kakilala mo. Ba yan? Ba't yung iba di naman close? Sila yun Ako hindi ganun ang paniniwala ko, lakay. Ayan, si Don RSA. Ayan. Makikininong lang, parang nakakaya naman yun, lakay. Hindi kilala pagmumukha mo, kinuha mong ninong. Si Coson, ayan. Bossing EKR, ayan. Hindi, doon ako kay Ninong MG. MG. Michael is my guy. Yes. Maraming dollar yan. Malaki ang puso niyan sa mga nangangailangan kasi, lakay. Rubina Gokongwei at Babe Singson, bagong board members ng Pilipinas Shell. Talaga? Mga long-serving directors bumaba na sa pwesto dahil sa term limit. Wala na doon si ang aking ninang na di niya alam. Lorelai Cambao. Lorelai. Hindi niya pala alam. Ayan, nga pala. Speaking of Pilipinas Shell, para sa mga nakilala po kay Manny Castañeda ng Shell, ipinapaalam po sa inyo na birthday po niya ngayon. Ayan, Manny Castañeda. Happy birthday, bossing Manny Castañeda, ha? Alam ba tayo dyan? Ayan, magpapainom daw po siya ng diesel. Ayan, diesel o unleaded? Grabe mo yung lakay. Kaloka naman yan. Don Carlos Pobre, please come in. Don.
Nagkaroon ng balasahan sa board ng Shell Pilipinas matapos isagawa ang Virtual Annual Stockholders Meeting. Ito'y kaugnay ng panibagong rules ng Securities and Exchange Commission o SEC na 9 na taon na lamang ang term limit ng mga independent directors. Uupo si Rubina Gokongwei bilang miyembro ng Corporate Governance Committee kung saan manunungkulan naman bilang chair si Babe Singson. Kilala si Gokongwei bilang chair at director ng Robinsons Retail Holdings Inc. at mahusay sa larang ng retail, property, aviation, banking at sa iba pang industriya. Habang si Singson naman ay dating kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH at naging commissioner din ng ICI. Papalitin nila ang long-serving board member at Ayala Corporation Director na si Fernando Sobelde Ayala at Lydia Bia Charles, dating Pangulo ng Far Eastern University at Dean ng Graduate School of Business ng La Salle. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 61 pesos at 38 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos Pobre ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat na Don Carlos Pobre. Ayan. Sandali lamang, wala ba si Let, ha? Ayan, sino bang makeup artist ng presidente? Ayan. Tsaka yung yung book niya, kasi minsan lumalabas, parang yung book ko. Ayan, so dapat lumalabas yung lumalabas na yung bumbunan. Dapat lalagyan ng jobos. Para hindi makita laka yung mga yung mga dyan, space. Kasi yung video niya, Habi, parang sa bagay, stress ang presidente. Ayan, Kabiglaan yun. Siyempre, nakamonitor din. Tawagan ng Senate President. Napasugod si DILG. Magaling bang director si Robin Padilla? Ayan. Nag-direct na ba ito sa pelikula? Ayan. Ay, hindi ko lang sure lakay. Kung totoo yan, blockbuster sa pelikula yan. Ayan. Ang title Run for Your Life. Starring Bato de la Rosa. Directed by Robin Padilla. Co-starring Kiko Pangilinan. Sabi daw lang ay The Rolling Stone. The Rolling Stone. The Rolling Stone. Grabe talaga yung mga tao. Ay, nako talaga mga kuya, mga ating chill-chill na lang tayo. Ayan. Tatanda tayo pagka nagpapa-apekto pa tayo sa mga ganyan-ganyan. Pero dapat siguro lang iwasan na yung mga ganyan gulo. Oy, parang Joe Saldariaga, ba tayo mo magpa-interview? Ayan. Saan ba ang rotational brownout naman? Naka-red alert daw sila ngayon. Ha? Ang NGCP lakay, may mga ilang lugar na under yellow alert, red alert. Ayan, mga misis, ayan, ready na yung pumaypay. Ayan, baka tamaan tayo ng rotational brownout. Ilang oras ba yung rotational brownout kahapon? Ewan ko lakay, depende sa area lakay. Pero sa area ng Cavite, yata mahaba-haba yung brownout. Ayan, 2 hours, 3 hours. Buti nga lakay sa iba rotational. Sa amin, consistent. Hello, Aleko. Consistent brownout. Yeah. Gusto ko yan. Arawin mo yan. Pero kahol ka daw ng kahol. Excuse me original. Born and raised sa Albay. Wake up call. O nga pala, wake up call din. Secretary Hansa Kakdaka. Abay, nagre-reklamo yung isang mining agency. Abay, isang buwan na, kumpleto ang requirements, hindi pa binibigay yung kanilang license. Bakit naman? Yung mga seafarers natin naapektuhan ang kanilang trabaho. Hindi makalayag sa barko. Hindi makasakay lakay. Kawawa naman yung pamilya. Anong shipping agency ka, Kuyang Makoy? Ayan, Kuyang Makoy de la Peña. Ayan, nasaan na yung text ni Kuyang Makoy, Anyway, yan na po mahibigan ng kabuuan natin po natuntunang damdamin bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Alpo, Elaine Abby, stay safe. God bless. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman. Miss May Binauhan.
Standby, Let Narciso. Antabayan po natin mahabigan ang address, statement ng Pangulong Bongbong Marcos. Huwag na po sa mga nangyayari ngayon. Oras, eksakto. 10:04. This time check is Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami.